Ang gabi ay tahimik, halos walang sasakyan sa kalsada. Nasa probinsya ako, malayo sa ingay ng syudad. Ang mga ilaw sa poste ay malayo ang pagitan, kaya't maraming parte ng highway ang natatakpan ng dilim. Malamig ang hangin, pero may kakaibang bigat akong nararamdaman habang umaandar ang jeep ko. Nasa isip ko lang siguro, dahil pagod na ako at gusto na umuwi. Pasado 11:00 na nang magsimula akong maghintay ng huling pasahero sa terminal. May dalawa pang jeep na nakaparada, pero karamihan sa mga tsuper ay umuwi na. Sa dami ng kwento-kwento tungkol sa highway na ito, halos lahat ng driver ay ayaw na bumiyahe kapag ganitong oras. Ako lang ang matigas ang ulo. Sayang naman ang kita, palagi kong sinasabi. Sa di kalayuan, may nakita akong babaeng papalapit. Nakasabit ang lampara sa poste sa tabi niya, pero parang hindi naabot ng ilaw ang mukha niya. Nakasuot siya ng puting damit na hanggang talampakan at may belo siyang suot na parang pangkasal. Hindi siya tumitingin sa akin, pero alam kong papunta siya sa jeep ko. Tumigil siya sa tabi ng pintuan at dahan-dahang pumanhik. Diretso ba sa bayan? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tumango lang siya at naupo sa pinakadulo ng jeep. Parang may bumalot na lamig sa paligid, pero baka malamig lang talaga ang gabi. Habang umaandar ako, paisa-isa ang sumasakay. 3 estudyante, isang matandang mag-asawa, 2 construction worker, at isa pang babae na may bitbit na malaking bag. Puno na halos ang jeep, pero sa kakaunting hintuan, may sumakay pang 3. Naisip ko, buti naman, malapit na akong makauwi. Habang tumatakbo kami sa mahabang highway, parang mas nagiging tahimik ang paligid. Ang ingay ng makina lang ang maririnig at ang mahinang usapan ng ilang pasahero. Tumitingin ako sa rearview mirror paminsan-minsan. Lahat ng pasahero ay nakaupo ng maayos. Pero may napansin akong kakaiba. Ang babaeng unang sumakay, yung nakaputi, ay halos hindi makita ang mukha. Malabo, parang nakabalot sa usok. Napakunot ang noo ko, pero sinubukan kong magpansinin. Siguro pagod lang ako. Lumayo na kami sa kabihasnan. Dumadaan kami sa bahagi ng highway kung saan may balete tree sa gilid ng daan. Walang ilaw ang post sa bahaging iyon, kaya't puro anino lang ang makikita. Naramdaman kong bumibigat ang jeep. Hirap akong iikot ang manibela at parang biglang humina ang takbo. Sinilip ko ang makina, pero wala namang problema. Nagpatuloy kami, pero hindi ko maiwasang mapansin na parang mas bumibigat pa rin ang jeep. Tumigil ako sa tabi ng kalsada at huminga ng malalim. Napansin kong tahimik na tahimik ang jeep. Wala nang nag-uusap. Sinilip ko ang likuran, pero wala na akong nakitang pasahero. Isa lang ang natira, ang babaeng nakaputi, tahimik na nakaupo sa pinakadulo. Asa na yung mga tao? Sigaw ko, nanginginig na ang boses. Ang babaeng nakaputi ay dahan-dahang tumingala. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mukha niya putla, parang bangkay. Ang mga mata itim na parang butas, at may ngiting hindi mawawala. Kanina pa sila bumaba, sabi niya. Malamig ang boses, parang sumasabay sa ugong ng hangin. Bigla akong naramdaman ang bigat sa aking likod, parang may mga mata na nakatitig sa akin. Lumingon ako sa paligid ng jeep at napansin ko ang pintuan, dahan-dahang bumubukas. Sa gilid ng paningin ko, parang may gumalaw. Hindi ko alam kung anong pumilit sa akin, pero bigla akong napabulong ng dasal. Ama namin, sumasalangit ka. Patuloy akong nagdasal, kahit nanginginig ang boses ko. Habang inuusal ko ang bawat linya, naramdaman kong parang lumalayo ang lamig sa paligid ko. Ang jeep, na kanina ay tila nababalutan ng anino, ay unti-unting nagiging maliwanag. Tumigil ang babae. Hindi na siya gumagalaw. Ang mukha niyang puno ng galit at put ay unti-unting nawawala hanggang sa maging anino na lang siya. Kasabay nito, bumalik ang liwanag sa kalsada at parang normal na ulit ang lahat. Paglingon ko sa likod, wala na siya. Wala nang kahit anong bakas ng presensya niya sa jeep ko. Napahapit ako sa manibela, hinihingal at pawisan, pero alam kong ligtas na ako. Kinabukasan, dumaan ako sa simbahan at nagsindi ng kandila. Sabi ng pari, minsan daw, ang mga kaluluwang ligaw ay naghahanap lang ng dasal para sa kanilang kapayapaan. Siguro, iyon ang kailangan niya. Simula noon,
Sinisigurado kong magdasal bago pumasada para sa sarili ko at para sa mga nilalang na maaaring tumawid sa landas ko.